Okay lang sa iyong Kapampangan? At home ka ba sa Kapampangan? Okay lang? Dito lang kasi ako malaya, eh, 'no? Kahit sa Tagalog minsan, eh, ako ay okay. Nangungutatama po kayong tao, okay? Nung ating doktrina tungkol kay Diyos, ating doktrina, sana maging interesado kayo kasi tao kayo. Di ba? Ang praktikal, kaya mo dapat, nung tao kayo, maging interesado kayo tungkol kay kayo, tungkol ka na ako. Siyempre, yung ating authority tungkol kay tao, salita, hallelujah, ang Diyos mo. At ang natin po na minsan, every direct again, kaya kapag-aralan, ang kanila ay hindi ka naman. Dahil niyo po yun eh. Kaya mo akilala yung sarili mo bilang tao. Ngayon may akilala yung ginawa. Yung kalimutan, importante. Halimbawa, huli mong akilala, muli nung ako, dapat akilala mo yung Diyos pa ginawa kayo. So, may kabyuta mo nung yung Diyos, lalo lang akilala yung kaya mo. Parang sila nyo po rin na, wala kilala yung sarili na, hanggang din may kilala yung Diyos. Ngayon lang sabihan na ng Diyos tungkol kaya tao. Pagkao, tungkol kaya lang spirit, tao. Pwedeng pagwala na ni great iron. Even in church communities, pinaninindigan at itinuturo namin na ang tao ay direkta at dagliang nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, wangis, ang tao ay nalikhang malaya sa kasalanan na may katangiang makatama at tuwiran, nakauunawa, kalooban, sariling pagpapasya, at may pananagutang moral sa Diyos. Genesis 2:7-15-25 o 3:9. Tara niyo po, yung paniniwala kayo ni Ere kay gadagan ng panwalang din tao. Dahil nga yung tao, alaman walang ating ginawa ka rin. Yung kaliwa, manwala na yung tao, sige, umuwi. Tanggap niyo po ito? Nung tanggapan niyo, di kayo na mo. King science, sa tingnan dito na yung tao, sige, unggoy. Yung kaliwa naman yung tao, sinuyo. Okay? Yung kaliwa naman yung tao, wala akong aksidensya. Ngini, yung pagkeng authority kay Bible, kaya naman po sa saliwa nini, na yung dalangan yung Diyos yung tao, nakalang pagping. Yung Diyos, originally, dalanganin yung tao, niya dan, kayang bakas. Salanan. Kaya every time na lagi gusto mag-aral lagi ang question ng evil. Ano rin naman? Yung kasalanan. At ngayon, right, Brother Ruben? Okay. Now, lagi ang ating question, Jenny. So, in tao, direkta, dahil ang anya ng Diyos, okay, ayon din kayang wangis na brin si Benito. At the same time, yung tao, dahil ang anya ng Diyos, ba't king alabok? Okay? So, ita mo, yung nanotapa yung tsuro, malagwan ang katutuan ng ili, gabon ka mo, physically. Gabon ko, that's why akit yung tao, tumubuhay bisan tumubuhay. Or, yung tao, ito, patang matwara ka, mamaw kang gabon. Ito po. Patang anak-anak, babaw kang ubas. Babaw kang kastanyas, babaw kang... Patang matwara ka, yang magpabagdo ka. Ali, kan talaga ping kasi yung tao, gabon niya ako. As far as physical is concerned. Kaya matay ka matwa, sabi natin ng Bible, huli ka kayong gabon. Okay. Ngayon, mating kayong question ka rin po kang bagyan. Pwede tayo pag-aralan. Instanta mo kayo ikaw, dahil ang mismo, director. Okay, director,
Yung tao, kailangan ng Diyos. That is why, akit yung pananagutan ng tao, hindi ko sa bala ng Diyos. 4:13 ni Hebrews. Ako, may memorya kay iling talata ng Hebrews. The God whom we have to do. Bisa ka tayo, bisa, harap ka talaga kay Diyos. Kaya yung faith mo, huling ating talagang ginawa kayo. Nung managot siya yung tao, hindi sa malaking Diyos. Okay, now, siyempre, nang dilata ating may mutang ka na ako na nung purito sa biling, tao, pero lang nagkagwagis na Diyos. Siguro, kaya pasagutan nito, tuloy tayo yung ikatang mag-aaral. Ito, kung naman yung question, tuloy tayo ang magpuro. Ang kadwa, pinaninindigan at itinuturo namin na layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay upang parangalan niya ang Diyos, magtamasa sa pagkikipag-ugnayan sa Diyos, maipamuhay ang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Kung magitan nito ay magampanan ang layunin ng Diyos para sa tao dito sa daigdig. Siguro dahil araw ako maglalagay kayo. Bakit tayo? Bakit maglatangan kayo Diyos? Then, okay ba? So, makanali yung sarili mo. Surrender mo niya ako. Surrender mo na eh. Alin naman ako ng kupungan dili, nadali ako, totoong rebellion. Lagi, mabibigay tao para kay Diyos. Kaya mabibigay Diyos para kay ako. God does not exist o yung Diyos, kaya Diyos para kay ako. Ali, ikaw para kayo. So, siguro nakala pumunta ka. Ing Diyos, itong kaya mag-exist para kay ka, para ako. Ikaw mag-exist ka para kayo. Ikaw kaya po. Lagot salita. Direkta kay kayo. Kaya nakagawan tao ng Diyos kaya niya tumiti. Kaya, gawa na ba? Para kaya. Yung nga, gusto po kanya is theocentric. Yung tao is, mali mo si Bening tao, ego-centric. Pansin nyo, tayong tao mabibiyaking karel ng sarili. Demonyo ito. Halimbawa ito sa dito, ako yung masunod, ako yung brigo, yung plano ko, yung napisyon ko, yung isip ko, yung ako. Devil dito. That is pride. Gusto nyo na, kilala niyo yung Ginoo. Hindi Diyos. Paano yung wala ng Diyos? Paano yung katutod ng Diyos? Paano yung pagtuwal ng Diyos? Paano yung kilala ng Diyos? Of course, ito ang mabalita. Ikwaya po, nano bang religion, kasi akit niya, nano kayong tutod church tayo, ano kayong tutong religion? Istong kayong may itong asamahan o congregation o church. Aliwa yung Ginoo, yung mitatas, yung Ginoo tayo sa doon na kayo pinandiyan dito. Kasi mulat sa pool, in devil, wari na, hindi yung masunod. That is why, wari na nga tayo kakilalang ginupigyan ka tao. Hindi, tayo naman pagkaging Diyos na. Ako, kalupay siguro, at hanggang self. Pero kung yan yung panahon na iti, sabi ng Jesus Christ, hindi sa kasunod ka na ako, sananin kayo, krus, at tangyanin kayo, sarili, at sulja na ako. Ulitan ko na naman yung sinabi ko. God does not exist for us, but we exist for Him. So yung senaryo, nung laban may pamag-aaral na yan, kung train na ako, hindi mo sabihin, siguro niya yata hindi kaya. That's why, laban niya po yung halimbawa, anya nga si Jesus Christ ito, na yung buwang binig. Halimbawa yung brigo. Pag yan nakitang krus, dumalan niya kayo, masakit na dalanan, at lalo ng Jesus Christ. Panginoon, anak ako, kung pwede lang, ilampas mo sa akin ang saro. Ano yung sabihin ng saro?
Magdusa. Yung mga ng Diyos, pero yung sinabi na, Lord, pwede mo yung magkasali. Ano yung muli ko? Nangyayari. Muli mo. Wow. So, nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanya. Sana kung magtitis ka sabihan ko, nakalala ka ng Diyos para magpamilya, para magkasawa. Aliwain mo munang intensyon ng Diyos ito. Para mag-aral, para mag-obra. Aliwain mo munang intensyon ng Diyos kaya yan. Mo munang intensyon ng Diyos, gawa na ka, ilang tao. That is why, Elisa, ano ang pinakadakilang utos? Mahalin mo lang? Buong puso. At katawa po. Okay. Agree or disagree? Ano ang pinakadakilang utos? Tama yung sinabi ni Elisa. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Gagawin na yan, gagawin ka yan. Yun, makagawa ka yan. Kasi sinabi ko lang din, yung preaching ko lang din. Alam, makagawa ka yan. Pwede nga may makagawa ka yan ni Jesus Christ. Pero, o yan ba yung dahilan o bakit yung tao ka niya to? Yes. To love God with all your heart. Kasi nyo po na, ano yan, karagulan, damage yung gawa niya sa akin. And yung nung tama mo ganyan atong iti, in Diyos, parte niya ng diyan, that's why yung religion. Pero in totoo pa no, what's ang akin, alam yung ginawa at may bait ka kayo. Talagang in Diyos yung maging focus. Iyang maging tuon na hindi kang kaya na sinabi ng ginawa na, kung kaluguran mo itata mo, hinda mo, yung anak mo, sarili mo, higit ka na ako, karapat dapat, ka na ako. Kayo ma-stumble? Yung nature na mo, ma-stumble yun. Bakit? Kasi di ba yung tamo kaya yatong iti uling yung pride, buri mo magkabiya ka kaya kang sarili. That is why. So ngayon, ay intindihan nyo at bakit at sukol kanya ito. Okay? At sukol kanya ito to glorify God and enjoy Him forever. Ngayon, kung nagawan tayo yan, luguran na yung Diyos, corny naman yan masyado. Ang tingnan niya talaga, hindi ka talaga religion. Yung ginungan po. So, o yan yung masulat. Okay? So, wala naman pong question ka rin. Mm-hmm. Okay? Opo. Salamat po. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Okay? Hindi po. Okay, mag-move down. Pinanindigan at itinuturo namin sa kasalanan ng pagsuway ni Adan sa naihayag na kalooban at salita ng Diyos na iwala ng tao ang kanyang kawalang malay, nakita ang parusa ng espiritual at pisikal na kamatayan, naging paksa ng poot ng Diyos at naging likas na makasalanan at lubos na walang kakayahang pumili o gumawa ng anumang katanggap-tanggap sa Diyos, liban sa grasya ng Diyos. Please, subaybayan niyo ko po at importante yan, sigurado. Okay? Dahil sa kawalang kakayahan
na mabawi ang sarili, ang tao ay walang kapag-asang paggagawa. Ang tao ay walang kapag-asang ligaw. Kaya naman, ang kaligtasan ng tao ay lubos na grasya ng Diyos sa pamamagitan ng panubos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos binyan mo rin talata. Genesis, ang beginning, 1 John chapter 1, verse 8. Grabe na po ning damage sa bilyari ng tao, nilang kasalanan eh. Hindi niya po yung sinabi na gan. Okay, minsan mga question niya ngayon sa salitang free will. Paano mo siya ni free will? Kalayaan. Po pwedeng alakay yung putang yan. Huling, very controversial na rin. Aksan ng yan. Anya bang makasalanan niya yung tao? Kawangis na iba ni Diyos. Siyempre, hindi pa intaya kayo nga namin mo rin sa kawangis na yung Diyos. Anya bang in tao ni kasadayo, ilibang wangis sa inyo mo ya? Dito na kayo mo pong Diyo. Ano yan? In bang tao makasalanan, alayang kakayanang sunod ka Diyos? Ligtas? Ba't lino niya kayo ni salitang grasya? Kanya po yung didiin ko rin kasi controversial na po rin. Dahil nga liwa, tini, miligtas guling, bisa ako miligtas. Kanya ako miligtas kasi ako bisa miligtas. Miligtas ko, bisa ako miligtas. Oren din view, dahil nga liwa naman yung tao, alayang kakayan ng mamili, king kayang kalagayan bilang makasalanan. Guling, may tayo ano, king kasalanan. So, yung bisa sabihin ng tamo kanina, tsukeli, tungkol kay kaligtasan, para mo, hindi, biyayaan. Eh, Diyos, bala mo po, yung damage na ng tao, may katindi. Bakit mo? Well, sabihan niya, yung Bible, yung tao may tayo. May tayo king kasalanan ng pampamag. Salangsang, Ephesians chapter 2. So, panwalan nyo ba na yung tao, alayang kakayanang tugunan na hinaus na ng Diyos, pagligtas na ng Diyos, yung pagsampalataya ng Diyos, king talagang kayang kalagayan, uling bilang kasalanan. Natitimid ko rin yung mga nita, ay lerayo rin putang yun, kung kaya yung bagay. Kasi yun yung panwalan tao mo yan eh. Kung kaya yung tao, na imiligtas yung tao, pagpagkagrasya no? Ng Diyos. Siyempre, atin lang laalam din. Malam, linda kong halimbawa. Okay, kung miligtas ka, linapit ko eh. Sinalpan tayo kung yan Diyos. Kanya miligtas ko, linapit ko. Dahil kaliwang kapanwalan, anya linapit ko, uling, linapit na kanin Diyos. Harang haliba. Uling kang grasya na din. Totoo ba na yung tao, alayang kakayanang talagang niligtas na yung kayang sarili, yung kayang sarili. Okay, punano po rin eh, punano. Punta lang din. Tatamo din yung page 6, lalang pinaninindigan at itinuturo namin na dahil ang tao ay nakayanan. Okay? Actually po, binanasa yun eh, pero malawit, pero ng pamag-aaral din. Parallel yan eh, kaya ngayon eh. Isang kalikasan na pinasama ng kasalanan ni Adan ang naipasa lahat ng tao sa lahat ng kapanahunan. Page 7. Tanging liban lamang si Jesucristo, kaya naman ang lahat ng tao ay likas na makasalanan sa kanyang pagpili sa kapahayagan ng langit. Kaya naman ang lahat ng tao ay likas na makasalanan sa kanyang pagpili at kapahayagan ng langit. So, bayo tao mo ta kening kaligtasan,
hindi tayo kinini katamong mag-aral. Kasi eko tambing-tambing abano rin eh. Kanya ba yung mananampalataya? Okay? Ala kong ideya masyado nung tao. Balo ko, kanya makasalanan ko, huling gagawa kong kasalanan. Hindi ka akong naiintindihan. Halimbawa, eko sa salangsangan, sinabi na akong makasalanan ko, kasi balo ko talaga makasalanan ko, huling hindi ako. Ngayon, ang pangyang malalaman doktrina, kanya pala inaos na kalimagol, makasalanan, kasi ba't ka kang Adan? Okay? Kaya po na. So, kung baano nga tsukenin eh, ang preaching ko na din, hindi kayo. Yung Bible, ang direkta ng issue, aliwa itang good or bad yung tao, nung yung tao, huling ba't siya kang Adan. Ngayon, kayo mga utang kayo ng punto ngayon eh. Pakanano baga, yung kasalanan ng Adan, o kakumiras. Samantalang, ano ba, tapatanda mo, eto naman biryanan, doon totang makasalanan eh. Biryanan mo ba ba? Aliw eh. Ngayon, siguro, siyempre, itang tunang yan. Linto ako makasalanan, assist na ako ng ginulong. Nakagawa akong kasalanan, linto ako kanya at nagtigil ang kasalanan. Remember, pag-aralan tayo, doktrina ng tao. Ngayon hindi yung sasabihan ng kasulatan. Na yung tao, makasalanan niya, uling ba't sa kangadan. Naintindihan mo, Evelyn? Naintindihan mo yun? Okay, agree. Okay. Hindi ka ba nagtatanong dyan, bakit ang kasalanan na dyan napunta sa'yo? Hindi, bago tayo pumunta sa kaligtasan, tignan natin yung kalalaan ng tao. Ako, boy kayo. Sabi ko kayo, istong naintindihan niyo yun halos dakan na masolve kaya katakaintindihan tungkol kay kasalpan. Okay? Isang tao nagkasala, at may dami ako. May alin mo rin na sabihin niya. Ngayon, bakit ko tunituro doon? Kasi yun ang turo ng Bible eh. Kapag tinignan mo ang tao. Kasi, agree kayo, disagree. At yun naman talagang taong straight eh. Wala sila parang kapintasan. Mabait sila, hindi sila gumagawa ng masama. Kung titingnan mo sila, talagang makikita mo, talagang hindi mo isipin na talaga sila yung kailan niligtas. Ano ba rin ang pupunta kaya kami, hindi tandara ko. Ako maganak ka. Nabiyasang ng tingin, hindi sa marunong magmura. Napakahusay ng pagpapalaki sa kanila. Mo, isipan hingil, hindi pa pahamak na. And yet, pag sinabi mo, yung authority ng Bible tungkol sa tao, lahat pala ay kinapupuotan ng Diyos. Ito yung pagputang ini. Wala ko sa iyo, Diyos lugod yun, kalugurahan na yung tao. Ano yung gusto namin yung Bible, yung Diyos kalaban na yung tao. So, bago tayo pumunta sa kaligtasan, we can ask, please, kailangan maging malinaw sa inyo. How come na yung kasalanan ni Adan, mabagit kay ex-president Duterte o Renrengano po rin. Huling kulto ito Duterte. Ang sinabi na kasi ka na, paano mangyari ng kasalanan ng iba, nagkasalanan ko? Alam nyo rin? Alam nyo rin, ganyan titula din. Kaya paliwanag yung stupid yun. Sabi, kasalanan na ako kan. Ano makanya, hindi namin itong salita. Original sin daw, original sin. Original sin. Hindi ko tanda kayo. Ating original sin? May original sin ba? Okay. Sabi na Sister Miriso, may kaya bali. Ating gano'n. Kaya kayo, pating original sin?
Kaya nga po, tama po. Magtatanong ako, kasi buing original sin doctrine yan. Yan o yan yung erabuli rin, di ba? Yung kasalanan, kanya-kanya. Susumpare yung salitang original sin. Meaning, biblical yan ba? Yung original sin. At tikwil na ng dating ex-president. Anong ibig sabihin ng original sin? May original sin ba? Biro, kalwatan ng yabi-yabi, aliwa, ito lang, putay tayo. Kaya po yung kanyamanan ng Magaral Doctrine. See? Ang pag-aaral ng doctrine ay makakatulong sa ating pamumuhay. So kapag ang yung, dahil ang tawag din ng doctrine eh. Dahil ang tawag din ng doctrine. Pero yung question kanina, yung doctrine mo ba sound? Pag sinabi natin sound, malusog. Dahil ang tawag din ng doctrine. Ano yung aliwa, yung doctrine na sound. Hindi siya malusog. Okay, yun. Kaya Bilini, agree kayo, Pastor Nerissa? Sinabi na ating original sin. Original sin. Okay. Salamat po sa inyo, Brother Reyes, Brother Ruben. Yes. Ang original sin, biblical. May pinanggalingan. Saan galing yun? Kaya Adan. Okay. Original sin, magkano sa ganin. Ano kapatid? Kanyang may bagsak kay Adan, katapang mo makaltok niya atong iti. Ikit na katangan ng Diyos. Bagsak. Okay. Kaya alam mo, mag-rebelde na siguro kaya kayo. Pero mas gano'n sa kaya tapa may bait, ikit na nakatanan sa bagsak. Dahil yung nangyari kay Adan, nangyari lahat sa atin. Ngayon ang tanong, how come? Kasi nga, si Adan, ang tawag dyan, federal head. Ibig sabihin, yung taong pinanggalingan ng at tao tayo, lahat tayo galing sa kanya. Lain niya po sa Diyaning Bible. Ang nangyari kay Adan, lahat nangyari sa atin. Kahit hindi pa tayo ipinapanganak bilang lahing tao. Ngayon, ito yung maganda. Kung nangyari kay Christ, nangyari din sa atin lahat. Ay, kaya pag mag-evangelize ko kanya, pag mag-share ko ka rin tao, hindi nyo pwedeng iwasan ang doktrinang ito. Bakit ito sinisira ng tao tungkol kay Kristo? Halimbawa na yung mga halimbawa, kung unbeliever yun, sharean kayo. Sabihan ko kayo, makasalanan ka. Sabihan ko ito. Pero yung pekalita nila niya. Kaya magbagtigan tao, kaya mabait na tao ka, ikaw, sa tingin ng Diyos, kailangan mo ang Panginoon. Original sin, ang ibig sabihin niyan, talaga, ang original sin, ang tao ay hindi pa yung pinapanganak, siya ay may tapat na ng kasalanan dahil galing siya kay Adan. Wala ko tao. Tira yung baby at yung kasalanan. Era ba may bayat? Nakaglinya bang hindana at yun yung kasalanan? Kalsulit niya. Binubuntis pa lang. Kasalanan? Why? Paano nagkasala ang baby na hindi pa isinisilang, na hindi pa nakakagawa ng kasalanan? Oo. Wala yung brother Ruben. Very good. Hindi, nagbibiro lang ako. Tama yun. Kaya siya makasalanan kasi yung original. Ngayon, saan ba sa Bible ang original sin? 51:5. Ito yung example ng Psalm. Pwede mo ibasa natin? Dave?
Sam. Pwede mong i-flash day. Right. Sige po, pakibasa sa Brother Ben. At hindi na po niya. Karena nga di ba, pengaglida ako nga rin merkano. Pengaglida ako rin harvest na pengaglida ako. Adi, itangan, kaglitangan. Sa ganda ibo, ang kagliakan mo labanos. Halimbawa mo, sa totoo lang, lahat tayo ay ipinagbihis sa kasalanan. Kaya nga, nasa sinapupunan ba tayo ng ating magulang, tawag sa atin ng Bible ay anak ng kasalanan. Ipinagbihis sa kasalanan, ibinenta sa kasalanan. So, saragay gini, tutuya ba in original sin? Tanggapan niya mo po, sabi ko, kaya kayo, nakala Christian po, ang tatanggapan niya. Sabi ko, Christian na ako po. Okay? Pero yung original sin, kaya matindi po Matindi po yung, pero pinag-uusapan natin, matindi ito. Pero yan ang sinasabi ng Bible. Wala niya pinatola yan ng original sin. Romans 5:12, of course, very prominent sa talata yan. Bago tayo. Kita mo, akakit na katamo ni Diyos kang hadan. Bong, kaya nakakakit ni Diyos ka sarili mo, di akakit na kang hadan dati. Okay, para makilala natin kung sino ang Panginoon. Pag tinignan ka ng Diyos, nakikita ka ng Panginoon, kay Adan. Ngayon, paano yung ginagawa kong kasalanan? Incidental yon. Iba pa yung pinanggalingan mo kasalanan, iba yung you're a sinner by choice. Kaya nga tayo gumagawa ng kasalanan. Kasalanan din yun? Yes. Ayan, Ayan, kung kindly, Brother Bong, pakibasa. Original sin. Ang kasalanan natin galing sa isang tao. Siguro naman, alam ko mo kayo, bakit lahat ng tao mamatay? Kasi lahat ng tao ay sana. Okay. Ngayon, baka hindi nga, di ba, magtas lang arabas. Ako, maliwala mo na kung ginawang kasalanan. Siyempre, kung ang isip ka na, ada yun, iba ako isip na. Ngayon, iba, sabihan ko na yung kayo, ulit pa nang mag-share ko ka rin ng aliwan tao. Tapos hindi lahat pwede tanggapin yan. Kasalanan ng adan, miras ka na ako. Kaya ko na yung pengan yung bunga. Yang menan ka ng bunga. Siyempre, logic yan, yung reason sa litang isipan. Eh, wala yung Diyos, individual na katatawag panagutan. Para sa iyong kasalanan. Bitan kayo, akakit na ka ni Diyos. So, kanina, in Adam, all die. Kaya kaligtasan, akakit na ka ni Diyos. Taken care of. Meron mo kayong tanong na hindi ko napagdaanan ng papel, may lang.
kaligtasan. Bigyan po ng ano po. Pinakamatandang tao. Sila ang una. Hindi po sila pinakamatanda. Sila yung una. Yes po. Yes po. Sino yung sinasabi ng Bible? Di ba si Abel? Opo. Hindi po, sinaset. Kaya diretso na yun. Baka yun Noah. Wala ba po? Ewan ko po. Ewan ko po. Bakit si Moses ang ginamit ng Panginoon? Ewan ko po. Pero si Moses ang nagsulat. Tama po yun. Pero kung tatanungin mo po, I don't know. Kung halimbawa, ginamit si Cain, si Abel. Yes, tatanungin mo kung bakit sila, I don't know. Okay. Opo, tama po. Tentatyo po. Bakit ginamit si Moses? Kaya gusto ng Diyos. Hindi ba? Yan lang po sagot doon. Yan ang gusto ng Diyos. Ngayon, at the same time, Agyang lo ka rin niya po kanayan, kaya mo balo. Eh, sino ang gusto nyo halimbawa gamitin ng Diyos? Halimbawa po, kung hindi si Moises, nilo po yung katapong panahon na ito, agyang nung halimbawa, ginamit na ninyo. Opo, ano pong kay Diyos alang malao. Kung yung sabihin, agyang pang pinalibong banwa, ginamit ni Moses, record, accurate, fully, in Diyos yung magsalita ng Moses. Ang issue ko rito ay ang Diyos hindi naman yung tao lang. O, tama po kayo, malaot yan. Opo. 1,000 plus years. Yes. Tama po. Wala pa. Opo. Yun po ang sagot ko. Hindi ko po alam. But kay Moses po na isinulat at hindi yung nauna kay Moses o yung yes. Opo. Opo.
Okay. So, ang ibig sabihin dahil nilipol ng Diyos ang daigdig at ng tao yung natira. Hmm. Mm. Siyempre, nag-aambon niyo si Noe, sabi ng Bible, matuwid sa paningin ng Diyos. Pero hindi yung kanyang mga anak, hindi rin yung kanyang mga manugang. Hindi po, naligtas lang sila dahil pamilya sila ni Noe. Nakita niyo yung kasalanan ng mga anak ni Noe nung siya nakahubad. Si Kanaan hindi tinakpan. Kaya nga sinumpa ni Noe. Kasi po, ang tabang ating tawag ng yatong iti, si Ilahi na kumalat siya. Kaya na po maurang makasalanan na rin tao. Even si Noe, makasalanan siya. Ang tanong po niyo, Brother Ruben, makasalanan po si Noe at yung lahi ni Noe, makasalanan din yun. Opo, ang ibig lang sabihin ng pinasok, nung panahon na yon, sila yung may takot sa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi sila lalahing makasalanan. Kasi nga, galing din sila kay Adan. So po yan. Brother Ruben, ang kasalanan pong tinutukoy dito, actually physical yung pagbaha sa daigdig. Ang tao noon nagpakasama, pero si Noe nakasumpong ng biyaya sa Diyos. So, kinoconsider ng Panginoon yung kanyang buong sambayan, okay? Dahil kay Noe, niligtas din sila ng Panginoon, pinapasok sa tao. Pero hindi ibig sabihin nun, yung ilalabas nilang mga tao, hindi naman. Hindi ibig sabihin, matuwid si Noe, magiging matuwid din yung lahi niya. In fact, ang nangyari dyan, kahit na matutuwid yung ibang lingkod ng Panginoon, yung kanilang mga anak ay talagang napastangan sa Diyos at maraming kwento dyan. Yes, opo, dito natin makikita na hindi pa dumarating yung tagapagligtas. Si Noe matuwid, pero yung sumunod na lahi sa kanya, hindi. Hindi po ba? Kaya nga may Sodom and Gomorrah, Brother Ruben. Hindi lang naman yung baha, nagkaroon ng Sodom and Gomorrah.
Ah, Ari po, itang utang iyo, alayang aliwang sagot. Ngayon, sasagot ko kayo. Buriyo po sabihin kung halimbawa, matulid kay harapan ng Ginoo dahil lahi na matulid langan. Doon yung pure lahi ng David, doon yung pure lahi ng Moses. Dahil lahi na po Solomon. At yun ang takot kay Diyos, pero sinunod ka rin, balasubos na. Doon niya po Samuel, doon niya po Levi, doon niya po di Aaron. Then tao rin, tatangla, at tinatakot ko, pero rin anak na sulbayo na. Yung ibig sabihin, habang tayo nasa mundong ito, hindi mawawala ang kasalanan. Nasa mundo tayo ito. Salamat po sa tanong niya. Let's continue. Okay, so tutuloy ko na to. Baka gusto niyo mag-break. Ano? Palagay niyo? Okay. Kaligtasan. Dito tayo sa kaligtasan. Pinaninindigan at itinuturo namin ang kaligtasan ay lubusang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ayon sa pagtutubos ni Jesucristo, ang karapatan ng kanyang nabubuong dugo at hindi dahil sa pagiging dapat ng mga gawa ng tao. Yun kayo mga talata. Okay. Sigurado dito, mamaya magtatanong kayo, pero tuloy-tuloy ko na. Okay. Ngayon, ito yung ekonomiya ng kaligtasan. Okay. Hindi lang basta kaligtasan ang pag-uusapan natin dito, kundi ano ibig sabihin ng kaligtasan? Okay. 1. Paghihirap. Okay. Deeper to, Deeper to. Deeper to. Dito, minsan, talaga nagkakasundo. Paghihirap, ang ibig na sabihin yan, kaya salitang English, is election. Sa nakasabi yung kakilala ko, maganda niya dati kayo dito. Ang tuklasan na yung pamaghirap, kanyang demonyo. Anyway, mamaya siguro, kasi nga, ganun talaga paghirap. Ano ibig sabihin nito? Pinaninindigan at tinuturo namin na ang paghihirap ay gawa ng Diyos kung saan bago pa natatag ang sanlibutan, hinirang niya kay Kristo ang mga taong pinagmagandang loob niyang bigyan ng bagong buhay, iniligtas at binanal. Roma 8:28, 30, Efeso 1:4, 11, 2 Thessalonians 2:13, 2 Timothy 2:10, 1 Peter chapter 1, verses 1 to 2. Kontrobersya niya po yan Hindi panididika ang bawat isa, ang daigdig, pero ang Diyos ay alam na niya kung sino ang kanyang ililigtas. Kaya kung magtaka kayo, nung alang metong gani, pating kaya katama mo gani, tayo tanggapin So, salita kayo mo po. Kasi kahit na po rin, tala kayo sa rin. Okay? Paghihirap, eleksyon. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang makapangyayaring paghihirap ay hindi tumututol o binabaliwala ang pananagutan ng tao na magsisi at magtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Gayunpaman, dahil kasama na ang nakapangyayaring grasya ang paraan ng pagtanggap ng kaloob ng kaligtasan at ng mismong kaloob na ibubunga ng nakapangyayaring paghihirang ang pinagpasyahan ng Diyos, lahat ng taong pinatawag ng Ama
papalapit sa Kanya ay lalapit ng may pananampalataya. Ang lahat ng lumalapit na may pananampalataya ay tatanggapin ng Ama. Yan yung mga talata. Pinaninindigan at itinuturo namin na hindi karapat-dapat ng pagtulong na ibinibigay ng Diyos sa mga taong ubod ng sama ay walang kinalaman sa anumang pagsusumikap nila o sa inaasahan ng Diyos na maaari nilang gawin ng kusang loob, kundi bagay lamang sa Kanyang nakapangyariang grasya at habag. Okay. Sabi mo, kaya ang putong dito. Kaya nga liwa, manwala lang ang tini. Kanya pinili na ako ng Ginoo kasi baro na tanggap ang ke. Kanya pinili na ako ng Ginoo, baro na pag-link. Ako dito. Wala na kayong pumangudang. Na numaning sitwasyon mo ganyan, ano ka mang karok, puri na ng Ginoo, yung biyaya na sapat yung kaligtasan. O yung masakit. At the same time, yung Diyos, maghirang yun, and yet, enroll ako yung responsibility. You can reject Him, malamon dito, you can accept Him. Okay. Kaya nga naman, hirap po bulingan din yun, na yung tao po ay wasan kasi, tao po yung tayo po. Diba? So, pinanindigan, itinuturo namin na hindi karapat-dapat na pagtulong. Anak yan ito ulit. Pinanindigan na itinuturo namin na hindi dapat tignan ang paghihirang na batay lamang sa di maunawaang kaloobang nakapangyayari. Ang Diyos ay tunay na nakapangyayari, ngunit kadyang isinasagawa ang kapangyarihang ito na ang pagkakasundo sa iba pa niyang mga katangian, lalo na sa kanyang pagkamaalam sa lahat. Katarungan, kabanalan, karunungan, gandahang loob, at pag-ibig. Ang kapangyarihang ito ay laging nagtataas sa kalooban ng Diyos sa kaparaanan ng ganap na umaayon sa kanyang katangian tulad ng pagkakahayag sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan din yung mga talata. Na mag-stop ko pa ngayon eh. Diba't mag-break na ako. Pero bago na mag-stop, wala kayong question tungkol yung pamaghira ngayon? Alang contradict rin? Gusto bang maghirang yung Diyos? Wala nang kalayaan ng tao? Siyempre po, uraning ko tayo. So, kung magtaka, nung ating controversy ka mga ganyan, biro, manili yung Diyos. Halimbawa, Eliezer, bakit ako miligtas sana, halimbawa, Eliezer? Yung sagot ka, nung pagbasyan tayo ni, uling tinggap na Jesus, nung uling, naos na yung Diyos. Kaya halimbawa, miligtas ko. Talagang ngayon, biyaya. Kanya miligtas ko kasi naos na ako ng Diyos, pinili na ako ng Diyos. Hindi tayo po talaga yung lawan niya. So, alayang kaya na, false doctrine nila. Kumakanan niya pang maging malaya yung tao, maging Diyos yung pamili. Kumakayan. So, di na kayo umupong medyo kay sipang na kung kalandado. Muling possible na minsan makutang na rin. So, umimisip kayo, makakanya talaga yun to. So, halimbawa, maging Christian ni Brother Ruben. Nung base tayo, pinili na yung Diyos eh. Atang yan nila. Well, pinili na yung sarili, wala man dito. So, ito contradict kita, alayang, in tao ba, alayang free will. Kota po, magsalita ko din, amin kayong amin, nagyang ako sasangayon. So, yung tsukupin, yung statement of faith na rin. At ngayon, mayuna ko na kaya kayo, tengaliw ang kapanwalan, ining doctrine is the doctrine of the devil. Then, adiwa. Pero ini ko na, ini ba batsaking kasulatan? Kadi kaya po ay tindihan, aliway ng issue, kaya may tindihan, ini ba batsaking kasulatan?
Hindi ang issue. Mga ganito, bayo dollar yun din eh. Planchado lang. Eh. Okay. Nakala question din. Ano nga kaya panwalan yan? Ligtas ko, ligo. Rending question. Okay? So, bayo tayo mag-break, 5 minutes. Bayo tayo lakmo nito, at ngayon question ka rin. Diba, mag-start tayo getting pagbabagong buhay. Break na ba mo? Yes, sir. Opo, related yung magiging election. Ako pa rin din tayo. Pero, kasi lagi din ako kung ito na ang huli na sa kanya. Hindi ka for. Hindi po eh. And so that's the word that he gave his own begotten. So I believe in it, not by choice yet. Okay. Sagot ang kita na yan. Ito yung gospel. King election, haliwa ito. King election, yung pamaghirang, eto turo kay world. Ituro yun kay church. Hindi ko halimbawa. Yung pamaghirang ng Diyos, kaya pwedeng sabihan, para ako. Kaya yung evangelize you. Sabihan mo kaya mo. Kaya kami dito, siya nakahinirang. Siya ka na. Ano sabihin? Preach the gospel to every creature. Kaya mo sasabihan ka daw, isiyaran mo yan, nakapiniling mo, kaya mo sasabihan daw. In election, i-preach siya. Nano i-preach ko rin kaya luwa, dahil nga pamilig, John 3, 16. Whosoever. Sana po hindi dyan yung muli ko sabihan. Mo gani, nang muli ng Diyos kaya katanguan. Niligtas. Ito muli na, ng Diyos. Gani. No, baka nano po lang yan pinili, alay po issue ka rin. Tsaka yung Diyos ito. Halimbawa, sisiran mo, ganyan akong hindi. Kaya kasira na mo kasi, o tayo ka niya ipili. Mali po ito. Siran mo ang daw, bahala na yung Diyos, kung ito yung saan. Ating limitasyon yan. So, alayang contradictorialism. John 3:16, because well. Kaya ako na ito. Pero, pinatunay namin. O, si bato niya na ngayon 3:16. Ngayon, ang sabi ko mo kaya ka-brother, at ang mag-sabi yung kalagwa, kaya mo sasabihan na yung, o tayo kami, hindi. Contradictory na gospel. Ako, gusto nga din mong ibig tao, ginuya man niya, kung problema ng pinili ng Diyos akong issue is to share the saving gospel of Jesus Christ. Paano nga intindihan nyo na yan? Halimbawa, at lang ang liyan tawag, nang muli ng Diyos, karayang ganda, biligtas lang. Baka na nung ngayon, pinili lang nga, alayo ka ako ito, at kayo. Yes. Exactly. So, ano yung tapos mag-break? Buri mo, may halita na. Ali, break. Tapos mag-pray. Bayo tayo go ahead, Bram. Sorry. Opo. Alaya po na, no? Ala po. Ali, kanya po. Aras ken justice, katarungan, dahil gandaw, takman lang din. Alayang tatanging ginuyan. Aras ken grace, ang magligtas, karapatan ito. Ang binigay ngayon ni Brother Bong. Makasigurado na rin daw,
tanggap lang ang okay? Pero pakaraskit ang biyaya, kapatan ito. Pag ng tao, yan ang bibiyaan. Yan ano. Pero binilan lang ang tao katarungan. So, ang yapi lang ng Bible, lunusan ngayon muli yung lunusan. Yan po, aminin mo po kayo, ang yang Pablo at inyang iasagot tungkol kay sovereignty o pamaghihirang ng Diyos. So, at inyang solusyon yan, share lang ng tao. Ay papalog dito ay healthy in election ng evangelism. Alangan dito. Basta, pangalas yung evangelism, John 3:16. Yan, bala yung Diyos nung ninura yung iligtas na. Diba, lugar ng paraiso, potat niya pang pinilihan. Tama balo. So, kasi nung paninahin, kaya pa-share rin, patay niya ipili. Wala nang gospel ka dito. I'm sorry. Apo. No. So, by halimbawa ma-expire ang tao. Sinalban tayo tamo yung dito tayo sa Kristo. Hindi ko tagyo po, masave lang. Well, sabi na ng Bible, sampalataya ka ng Kristo, piligtas ko. Ligtas mo. Agpangkeng Bible. Ano ko biligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kilalanan mo kung ano itong mapanako, yung atsukin ko. Hindi mo rin. Kaya bera ka king, paraiso. Yan, ipo, takutan nyo ka ako, o nga nyo, mama kanyang gagawin. Paano? Po, yung kaligtasan naman po, diyan pang yung katatawyanin pang islawa mo. Po, pag-irigo po ka rin. Basta yung ginayang, ikiburi, kaligtas na yung tawag itong paralan. Palagay kung kay kataan, mag-question na, pero kay Diyos, yes. Sige po, break na pa.
Hindi. Break na kung 15. 15 minutes. 15 minutes po mag-break na ako. Ganun po. Thank you. Nagagawa na ako. Kumakain ka na naman. Oo. Teka mahot ang sabi. Sobrang tulon na kapot.